Diyos. And dadako po tayo sa pinakamalagang sandali. Ang pangaral ng salita ng Diyos. Amen. Dito po tayo sa Luke chapter 18. Binabati pala natin yung may kaarawan ngayon. Baka makalimutan natin si Brother Nemuel. Okay, mamaya lang tayo awit. Praise the Lord. Sa Luke chapter 18. Verse 1 to 8. Okay, we read this responsibly. Hanggang 8. In verse 1, and he speak a parable unto them. To this end, and men ought always to pray, and not to faint. And there was a widow in that city. She came unto him, saying, Avenge me of mine adversary. Yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall find on faith on the earth. Tayo po mag-pray, daklang Diyos, makapangsa lahat. Salamat sa passage na aming nabasa. Salamat sa awitin ng choir na aming narinig, maging sa special number na naghanda namin mga puso. Salamat sa aming mga prayers, Lord. Salamat sa mga bawat isa narito. Salamat o Diyos sa inyo, higit sa lahat sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. At ngayong gabi o Diyos, humingi kami ng tulong and kapangyarihan at kaalaman mula sa inyong mga salita. Hamunin mo muli kami o Diyos pamagitan ng inyong mga salita. Banal na Espiritu, malaya kang gumawa sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Kausapin mo kami, Diyos, magitan ng inyong mga salita. Padalhan mo kami ng revival, higit sa lahat, sa buhay panalangin namin, Panginoon. Kaya, Diyos, kami lumalapit sa inyo ngayong gabi. Pagpalay mo, Diyos, ang aming pakikinig mga salita. Give us attentive spirit, O God. At mayroon kaming mapulot na aral mula sa inyong mga salita. At may-apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Diyos, patawad ano man ang pagkulang pagkasala laban sa inyo. Linisin na yung puso, anumang bayad ng kasalanan, pagkulang pagkakasala laban sa inyo, patawad po, Panginoon. At gawin mo kaming blessing ngayong gabi, O Diyos. Higit sa lahat ang inyong mga salita. Use the servant of God tonight and make my blessing to thy brethren sa inyong mga salita na aking ipahayag, O Diyos. At patawad sa aming kasalanan, ang lahat ito may dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, you may be seated. Ang sabi ng verse 1, dito po ang ating title, Men ought always to pray and not to faint. Yan po. You always to pray and not to faint. Amen. Yan po ang ating mensahe ngayong gabi. Lagi tayong manalangin at huwag tayong magginawa sa panalangin at huwag tayong magsawa sa panalangin. Huwag tayong mapapagod sa panalangin. Kasi ang Diyos natin sa langit ay hindi napapagod sa kakasagot ng ating mga panalangin. Amen. Kaya tayo ay mayroong prayer meeting. No, napakalaga ng pagtitipong ito. Ito ay pagtitipon na kung saan ay kinakausap natin ang Diyos sa langit. Amen. Kaya, yan po,
tinuturing natin na ang pagtitipong ito ay napakalagang gawain. No, ito ay gawain ng panalangin, no? Pero nakakalungkot ay ito pong gawain, it's sad to say this is the most neglected meeting ng mga simbahan, no? Dito po sa ating binasa ay isinalaysay ng ating Panginoong Jesucristo ang isang talinhaga and tungkol sa usapin ng panalangin, no? Ito ay kwento, isang talinaga tungkol sa babaeng balo, no? At ang isang hukom. Yan. Isang babaeng hukom, ito po ang talinhaga, no? Isang judge, no? Kung paano ang isang babaeng balo ay lumapit sa isang hukom. No? At ito ay isang halimbawa ng Panginoong Jesucristo sa usapin ng panalangin. Yan. Kaya, ang sabi niya sa verse 1, men ought always to pray and not to faint. No? Yan po ang encourage ng ating Panginoong Jesucristo. Inahamon po tayo na huwag tayong magsawa sa panalangin. Lagi tayong manalangin at huwag tayong maghinawa, huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa sa panalangin. No? Ito po ang isang halimbawa ng Panginoong Jesucristo, isang babaeng balo na hindi siya nagsasawa, no? Hindi siya napapagod, hindi siya naginawa, no, sa paglapit sa isang hukom. Kaya nalimbawa niya ito sa usapin ng panalangin, no? Kaya ito pong babaeng itong balo ay wala na siyang malapitan, no, sa kanyang problema. At ang kanyang kahilingan ay magkaroon po siya ng katarungan, no? At nandito po ang hukom, no? Ito ang hukom na ito ay hindi ito mananampalataya. Hindi ito kumikilala sa Diyos. Pero lumapit ang isang babaeng balo. At makita natin, no? Dahil isang babaeng balo ay wala namang impluwensya, kaya sa ating aralin ay tinanggihan po ito ng hukom, no? At tinanggihan ito hindi lang isang beses, kundi sabi ng Biblia, habang mahabang panahon, no? Ay hindi pinapansin ng isang hukom, no? Kaya mahaba na panahon ang paglapit ng isang babaeng balo. Ngunit ano ang ginawa ng isang babaeng balo? Ay hindi siya naghinawa, hindi siya napapagod, no? Hindi siya nagsawa, no, sa paglapit sa isang hukom. Hindi siya nawalan ng pag-asa. She kept on begging. No? She kept on asking help. No, nakiusap siya, lumapit siya, humingi siya ng tulong, humingi siya ng katarungan. No? At hindi po ito pinapansin ng hukom. No? At makita natin dahil sa pursige ng isang babaeng balo, no? Patuloy na paglapit. At sabi ng hukom, ginugulo ko ng isang babaeng ito. Kaya every time na pagpunta ng hukom sa kanyang opisina, ay nandoon ang babaeng balo. Dumuluhod, nakikiusap, at hindi siya tumigil. At hindi siya napapagod. She kept on pleading. Nakiusap siya, lumuluhod. Kaya in verse 6, sabi niya, and the Lord said, hear what the unjust judge said. God shall, sa verse 5, sabi niya, yet because this widow troubleth me,
I will avenge her, lest by her continual coming, she weary me. Continual coming. Hindi siya tumigil. Yan. Hindi siya tumigil sa kanyang paglapit, no, sa isang hukom. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Yan. Kaya nga sabi diyan, itong unjust judge, ito ay isang judge na walang pagkilala sa Diyos dahil sa kanyang madalas na pakiusap, no, madalas na pagpunta, no, madalas na paghingi ng tulong, at nagkaroon ng katugunan ang kahilingan ng isang babaeng balong ito sa kanyang pangailangan. Yan po. Sabi ng hukom, dahil sa kanyang ginagawa, ginagambala niya, at ako ay hindi na mapakali. Kaya ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Na lagi nating gambalain ang Diyos sa pamagitan ng panalangin, kasi hindi nagsasawa ang Diyos sa pagsagot ng ating mga panalangin. Amen. Kaya binigay ito ng Panginoon na isang alimbawa sa pagdating sa usapin ng panalangin. At ang encourage natin, always pray and not to faint. Huwag tayong maghinawa sa panalangin. Kasi minsan, pag alam natin matagal na ang ating pinagpe-pray, ay parang hindi na nawala na tayo ng pag-asa, at tayo ay naginawa na, napapagod na, at hindi natin pinagpatuloy ang ating panalangin. Kaya, pero ang hamon ng ating Panginoon Kristo dito sa talinagang ito, men ought always to pray and not to faint. No? Kung ang babae balong ito ay tinugon ng isang hukom, how much more ang ating Diyos sa langit. Amen? Oh, yung tao nga ay pinagbigyan niya ang isang babaeng balong ito. How much more ang ating Panginoong Diyos sa langit. No? Ang tinitingnan ng Panginoon sa atin ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi niyang Panginoon, nawa meron pa akong matagpuan na ganitong klaseng pananampalataya, no? Mayroon pa akong makita dito sa lupa, no? Na ganitong klaseng pananampalataya. Katulad ng pananampalataya ng isang babae na hindi siya tumigil, hindi siya nagsawa, hindi siya naginawa sa panalangin. Ganon din tayo, mga kapatid. Huwag tayong maginawa, huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa. Maging sa pagdalo, sa prayer meeting, huwag kayong magsawa, huwag kayong maginawa, kapatid. Oo. Katulad ng babaeng balong ito, hindi siya, walang humpay ang kanyang paglapit sa isang hukom na hindi manampalataya. Pero tandaan natin, mayroon tayong Diyos sa langit. The loving God, merciful God, na ating nilapitan sa usapin ng panalangin. So makita natin ano ang rason kung bakit dapat tayo magpatuloy, huwag tayo magginawa sa panalangin. Men ought always to pray. Sa una, makita natin ay sa verse 5, sabi diyan, yet because this widow trouble me, I will avenge her by her continual coming. She weary me. I will avenge her. That is answered prayer. Amen? So ano makita natin, kapatid? Bakit tayo magpatuloy sa ating panalangin? Buhay panalangin, huwag tayong tumigil, magsawa, mapagod, magginawa. No? Huwag tayong tumigil sa panalangin. No, unang rason kung bakit tayo patuloy sa panalangin ay ang panalangin, diyan sabi niya, I will avenge her. So number 1, prayer is beneficial. Amen. May benepisyo ang panalangin, may blessing ang panalangin. Amen.
No? Makita natin, ang babaeng balo ay nakamtan niya ang kanyang kahilingan. No? Bagamat matagal na panahon, pero at least ay nagkaroon ng kasagutan ang kanyang prayer request. Amen. Yan po. Kaya mayroong benepisyo. It is beneficial. Sino makinabang ng ating panalangin? Tayong mga mananampalataya. Amen. Kung matapat ka sa panalangin, ikaw mismo ang makinabang ng ating mga prayers. Amen. Kaya makita natin, kapatid, no? Ang prayer, kapatid, naniwala po tayo na ang prayer, hindi po tayo nagsasayang ng panahon pagpunta sa simbahan, lumulod, at nananalangin, nakikiusap sa Diyos. Hindi po yan sayang. Yan ay benepisyo sa bawat mananampalataya. Kaya challenge ng Panginoon sa atin, men ought always to pray. Lagi tayong manalangin at huwag tayong maginawa, mapagod sa panalangin. Dahil ang panalangin ay blessing, benepisyo sa atin, kapatid. Tayo ang makinabang sa ating prayer. Amen. Kaya makita natin, hindi sayang ang paglapit ng isang babaeng balo. Sa matagal na panahon, pabalik-balik, she kept on begging, pleading to the unjust judge. And the unjust judge abandons her prayer request. Because of her, anong rason? Continual coming. Continual. Yan po. Kasi ang naging problema natin, kapatid, ay tumitigil tayo. Huminto tayo sa ating buhay, panalangin. Alam mo ba, ang prayer ay oxygen ng ating buhay Kristiyano. That is the breath of our Christian life. Ay kung tumigil ka sa paghinga, ano mangyari sa atin? Wala. Patuloy. Dead Christian tayo, kapatid. Kaya dapat kung mayroon mang revival sa buhay natin, ay dapat magkaroon ng revival. Ang bawat mananampalataya, mayroon tayong revival sa panalangin. Amen? Kasi ang panalangin ay benepisyo para sa iyo, para sa atin, para sa ating lahat. Amen? May benepisyo ang panalangin. Ibig sabihin, ang panalangin ay hindi sayang. Kaya huwag ka maghinayang. Huwag ka maghinayang ng pamasahe papunta sa church o pang manalangin. Kapatid, hindi yan sayang. May benepisyo ang bawat luhod natin sa Diyos. Hindi sayang yan. Katulad na isang babaeng ito, hindi sayang ang kanyang paglapit. Maybe, siguro, araw-araw pumupunta siya. Siyempre, gagastos siya, pamasahe, anuman, efforts, time, sacrifice. Oo. Pero makita natin, hindi siya tumigil. At nagkaroon siya, nakatanggap siya ng benepisyo. Yan. Kaya minsan, ang nangyari sa ating mga mananampalataya, tumitigil tayo. Kunting problema lang, tumitigil na. Amen? Kunting hadlang lang, wala na. Nawawala na tayo sa Panginoon. No? Tumitigil tayo. Kaya makita natin, tanda natin ang panalangin ay laging may benepisyo, laging may resulta. Amen. May resulta. Amen. Kaya makita natin, bakit ka pa magdududa sa Diyos? Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Sa Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Oo. Sa atin, imposible. Pero sa Diyos nating nilalapitan, walang imposible sa Kanya. Amen. Ang Diyos natin ay supremong Diyos. He is in control of everything. Amen. Siyang may control ng lahat. Kaya niya kausapin ang isda. Amen. Kaya niya paramihin ang isda. Imagine,
yung 2 isda, 5 tinapay, pinarami niya, libo-libo, pinakain, sobra pa. Almost 25,000 ang pinakain. No, ang bilang lang kasi ay mga lalaki, 5,000. No, hindi pa kasama sa bilang ang mga babae, mga bata. No, ay mga 25,000. Gin-multiply ng Diyos ang 2 isda. Ganon ang Diyos nating kapatid. Kaya walang imposible sa Kanya. Tayo, limitado. Pero ang Diyos natin, we have unlimited God. Eternal God. Pag sinabing eternal, walang katapusang Diyos. Amen. Ganon ang Diyos natin. Kaya every time we pray, may benepisyo, may blessing tayo matanggap sa ating panalangin. Amen. Ibig sabihin, may resulta. At tayo po, no, ang beneficiary ng panalangin natin. Kayo ang mag-enjoy. Yan ang beneficiary. You enjoy the blessing. No? That's the result of our prayer. Amen. Prayer. No? Na ang Diyos natin may kapangyarihan. Ang Diyos natin may kakayahan. Amen. No? Nung tayo nagpipray ng lot and property, ang ating tema is God can. Amen? God can. Jeremiah 3:33. Call unto me, I will answer thee. I will show thee the great mighty things that thou knowest not. Wala kang idea kung ano ang gagawin ng Diyos. Amen. We have no idea kung paano natin mabili ang property. Pero ang Diyos ay may idea na kung paano mapasa atin yung lot property na pinagpipray natin. At ngayon, nandito na tayo sa lugar nating pinagpipray. At na-enjoy na natin ang benepisyo ng ating panalangin. Amen. Benepisyo ng ating panalangin. Amen. Yung for sale pa ito, ay lagi nating pinupuntahan ito. At pumapasok tayo dito at pinagpipray natin ang mga corner nito. Oo. At nagkaroon tayo ng prayer and fasting dito, kapatid. No, ipanalangin sa Diyos. Amen. Look at the benefits of our prayer. Look at the result of our prayer. Amen. Kaya walang imposible sa Diyos. Siya ang may control ng lahat. Amen. Kaya naniwala po tayo ng Diyos kumikilos sa pamagitan ng ating panalangin. Amen. At sinubukan na natin last year, amen, pinag-pray natin na magkaroon tayo ng building project. Amen. At makita natin, kapatid, ang gawa ng Diyos. No? Parang hindi natin kaya, totoo naman talaga, hindi natin kaya. Pero ang Diyos may kapangyarihan, may Diyos ang mayroong kakayahan. Yung mga hindi natin kaya, ibigay natin sa Diyos. Kaya ng Diyos. Amen. So, nakita natin, kapatid, no? Na-enjoy natin yung benepisyo ng panalangin. Amen. Kaya walang imposible sa Diyos. Amen. Biro mo yan, every time na pinagpipray natin, sinasagot ng Diyos. Ay bakit ka pa titigil sa prayer? Bakit ka pa magsawa sa panalangin? Ay ang Diyos hindi nagsasawa. Amen. Oh. Marami siyang gagamitin ang Diyos natin. God has manifold resources. Marami siyang resources para sagutin ang ating mga panalangin. Wala kang idea kung sino ang gamitin ng Diyos na mag-supply ng ating pangailangan, mag-supply ng ating project. At makita natin, kapatid. Amen?
na mayroong ginagamit ang Diyos na hindi naman natin nakikita. Yung mga tao na ginagamit ng Diyos, wala naman dito sa simbahan. Pero ginagamit sila ng Diyos. Why? Because of our prayer. Walang humpay na panalangin. Kaya men ought always to pray because prayer is beneficial to you and to your family. Kung benepisyo ang panalangin, ay bakit titigil ka sa prayer natin? Bakit ka titigil sa pagdalo sa prayer meeting? Amen? Bakit ka tatamarin mag-attend ng prayer meeting? Ay ang Diyos hindi tinatamad sa sagot ng ating mga panalangin. Amen? Kaya yun, kapatid, nakita natin ang benepisyo na ng ating mga panalangin. At tuloy-tuloy ang ating panalangin. Makita natin, tuloy-tuloy ang ating panalangin. Tuloy-tuloy ang supply ng Diyos. Tuloy-tuloy ang supply ng Diyos. Amen? Ang Diyos natin hindi nauubusan. Tayo ang nauubusan. Kaya tuloy lang tayo sa panalangin sa Panginoon. Huwag tayo magsawa sa panalangin. Amen. Kaya marami pa tayong dapat ipanalangin sa Panginoon. Amen. Dapat ipanalangin natin ang ating bansa. Amen. No? Kung titingin ka lang sa social media, kapatid, no? Ay sa tingin mo parang magulo na ang mundo. Parang magulo na ang ating bansa. Pero kapatid, mayroon tayong responsibilidad. Mayroon tayong may ambag sa ating bayan. Kapatid, ay ang ating malaking may ambag sa ating bayan. Walang iba kundi ang panalangin. No. Huwag tayong masyadong maging selfish sa ating makasarili, sa ating panalangin. Mayroon tayong responsibilidad na ipanalangin ang ating bansa. Maging ang sinuman na namumuno sa ating bansa, ay kasama natin yan sa panalangin. Amen. Tingnan natin sa 1 Timothy. Minsan, ang ating mga panalangin, puro na lang sarili natin. Hindi natin alam na kaligtaan natin na tayo mayroong dapat ipanalangin. Mayroon tayong responsibilidad na dapat nating ipanalangin higit sa lahat, ang ating bansa. In 1 Timothy chapter 2, I exhort therefore that first of all, supplication, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Amen? Kaya mayroon tayong responsibilidad. Hindi po ito responsibilidad ng iilan, kundi ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan, bawat mga mananampalataya. Amen? Ano sabi diyan? I exhort therefore. Ito ay encourage ni Pablo sa mga mananampalataya na mayroon tayong tungkulin na ipanalangin. No? Chapter 2. 1 Timothy chapter 2, verse 1. Yan. Intercession. Ilapit natin sila sa Diyos. And giving of thanks be made for all men. Amen? Huwag tayong masyadong palaging complain. Marunong dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Amen. Ano mang mayroon natanggap tayong blessing, pasalamatan natin sa Diyos. Kahit maliit, malaki, pasalamatan natin ang Diyos. Marunong, matuto tayong manalangin sa Diyos. Kung ano ang mayroon, Lord, salamat. Pinagkalooban mo ko ng ganito, binigyan mo ko ng ganito. Huwag na nating hanapin yung wala. Yan po ay nagko-complain tayo, nagmurmur tayo, kapatid. Yan ay kasalanan sa Diyos. Isa yan sa tanda na hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Parang hindi ka ba makontento, binigyan ka na, hanapan mo pa ng iba na mga items. Magpasalamat ka sa Diyos. Kasi yan ang inintay ng Diyos, mapasalamat ka. Kahit maliit na bagay. Oo.
Yung humihinga ka lang, maliit na bagay yan. Pero pag tinanggal ng Diyos ang hininga natin, malaking bagay yan. Amen? Oo. Yung pinapatulog tayo ng Diyos, ng mahimbing, blessing na yan. At gigisingin ka pa ng Diyos, aba blessing palit yan. Amen? Ay, biro mo, minsan, nakalimutan na natin magpasalamat sa Diyos na humihinga ka pa, huminga pa tayo kapatid. Pinagbigyan pa tayo ng Diyos ng another day sa ating buhay. Kaya nga sabi ni Solomon, boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Huwag mong ipagmalaking bukas, kasi bukas hindi mo na alam. Kaya pasalamatan mo na ngayong araw. Amen? Kaya yun kapatid, no? Pagpiri natin, for kings, pagpiri natin ang mga namumuno, for kings and for all that are in authority. Pagpiri natin sila. Amen? Pinagpipiri natin sila lahat. For kings at lahat in authority. Amen? Kaya mayroon tayong ministry every Monday. Pinagpipiri natin yung mga namumuno sa ating kapulisan. Mula sa provincial hanggang sa mga estasyon. Pinagpipiri po natin, kapatid, no? Para maging matahimik ang ating bansa. Amen. Kaya pinagpiri natin yan. Malaking pakinabang sa mga pulis kung ang pinagpipiri natin ating bansa, ang ating bayan, ang ating lugar ay maging tahimik. Di wala silang problema. Amen. Ang sabi niya, that may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Amen. Kaya pag-pray natin, it is the command of God to pray our country, to pray to those in authority. Mga kings, pag-pray natin, yung mga mula sa presidente, sa pangulo, hanggang sa mga senador, congressman, at mga governor, mayor, hanggang sa barangay, ipanalangin natin sila. Amen? Kaya salamat, may binigyan tayo ng privilege to pray to those in authority, maging sa maliit na unit, no? Sa barangay, no, ay tinatawag tayong manalangin sa kanila. Kailangan nila yung kapatid, no? Kaya salamat sa Panginoon. Sabi niya, all be made for all men. Lahat dapat mag-involve sa prayer, no? The prayer of intercession. We intercede them to God. Amen? Kaya tayo ang nagdadala sa kanila doon sa trono ng Diyos. No? Kaya salamat sa Panginoon. Malaki ang iambag natin sa ating bansa. Kung ang bawat isa ay mananalangin. No? Pagpiri natin ang darating na halalan, no? Ipanalangin natin, no? Malaking ambag natin sa panalangin at tayo rin ang makinabang, kapatid. They led a quiet and peaceable life, all godliness and honesty. Amen? Kaya mayroong maayos na halalan. Yan. Honesty. Yan. Walang corruption. Kaya yun, prayer. We have a great responsibility as believer. Magating sa usapin ng panalangin. Kaya the question tonight, how's our prayer life? Kamusta na ang ating buhay panalangin? No? Ay binibigyan pa ba natin ng diin ng kalagahan ang panalangin? No? Ano ba ang pinagpipray natin ngayon? Keep on praying to God. Meron kang prayer request, sige lang, tuloy ka lang sa Panginoon. No? Pray until something happen. No? Pag-pray natin, our prayer is simple. Keep in simple and short. Amen. Yan ang ating Diyos. Kaya dapat ipanalangin natin, higit sa lahat, ang ating bansa. Mayroon tayong responsibilidad, kapatid. Kaya pag-pray natin ang ating pamilya, ipag-pray natin ang ating bansa, ipag-pray natin ang ating simbahan, kapatid, and believe and you will receive. Amen? Makita natin Mark 11:24. Mark 11:24.
Maganda itong verse, no? (11:24). Ang sabi diyan, therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe, and ye receive them, and ye shall have them. Amen? Ganun kakapangyarihan ang prayer. Ye shall have them. Mapasayo. Matanggap mo. The ingredients of prayer, whatsoever ye desire, ano man ang iyong kahilingan, just believe. Amen. That our God is a powerful God. God is in control of everything. Kaya ano man yan, ilapit mo yan sa Diyos. No? Ye shall have them. At tayo ang magbenepisyo niyan, kapatid. Kaya huwag tayong magsawa. Dahil ang panalangin, may benepisyo. Amen. Number 2, prayer in 1 Timothy 2. Verse 2, for the kings, pray for the kings and for all that are in authority, that may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Amen. Ano mang ang encouragement sa panalangin, kapatid? Ano ang pakinabang? May pakinabang ang prayer, kapatid. Sa number 2, prayer is, it is godly. Amen? If you pray, you will become godly. Amen? It makes you spiritual. Amen? Maging spiritual ka. No, mapalayo ka sa karnal na mga bagay at hindi ka maging worldly. It makes you spiritual. It is godly. Lalo kang mapalapit sa Diyos. Ang panalangin. Kaya, kung lagi kang nanalangin sa Diyos, lagi mong kinakausap ang Diyos, no? It builds your relationship to God. No? It develops your love to God. Ma-develop ang pagmamahal mo sa Diyos, kapatid, kung lagi kang madalas kang lumalapit sa Diyos sa panalangin at maging malapit ka sa Diyos. Amen? Pag malapit ka sa Diyos, madali kang makakuha ng pabor sa Diyos. Malapit ka eh. Amen? Kaya bulong-bulong ka na lang sa Diyos, bibigyan ka na ng pabor. Because you develop your love to God. You build your close relationship to God. Kaya yung kapatid, ang prayer, yan po ang mga usapin na magpalapit ka sa Diyos. Yan ay hakbang na magpalapit ka sa Diyos. Prayer. Amen? Kung lagi mong kausap ang Panginoon, lagi kang mapalapit ang puso mo sa Panginoon at ang puso ng Panginoon mapalapit sa iyo. Amen? Yung tao lang kung lagi kayo nag-uusap, na-develop ang inyong pagmamahal sa isa't isa, lalo na ang Diyos. Paano natin kausapin ang Diyos? Sa panalangin. Amen? Kaya yun, it makes us closer and develop our close relationship to God. No? Pag close ka sa Panginoon, madali lang humingi ng blessing sa Panginoon. Just simple na lang ang prayer natin. Panginoon, bigyan mo ko ng ganito, Panginoon. Panginoon, bigyan mo ko ng ganito, Panginoon. Panginoon, kailangan ko ng ganito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ganun na kasimple. Amen? Keep it simple and short. Bakit? Close na kayo ng Panginoon. Hindi mo na kailangan yung flowering words pa na bula-bulahin mo pa ang Diyos. Hindi na kailangan. Simple lang. Parang humingi ka lang, parang bata lang ba humingi?
sa tatay. Ganun nakasimple. Wala nang mga introduction. Amen? Diretso na hingi. Kasi malapit na ang puso mo sa Diyos. Kaya, kapatid, it is godly. And number 3, in verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Amen. Number 3, it is good and acceptable to God. Good. O, mapabuti ka. No? Mapabuti ka sa Diyos at katanggap-tanggap sa Diyos. Amen. Yan po ang prayer. Kapag tayo manalangin, it is good. May mabuting resulta. At yan ang inintay ng Diyos sa atin. Natutuwa ang Diyos pag tayo makiusap sa Diyos. Kaya nga, it is good and acceptable unto God. Yan ang inintay ng Diyos, ng kanyang anak, lumapit. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Sabi ng Matthew 6:32, for your heavenly Father knoweth all these things you need. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Pero ang iniintay ng Diyos, humingi ka sa Kanya. Amen? Ask and ye shall receive. Amen? Kaya kung hindi ka nagpipray, wala kang matanggap. Kasi kung hindi mo kausapin ng Diyos, wala siyang narinig. Kung wala siyang narinig, wala siyang ibibigay sa iyo kasi wala ka namang sinabi. Pag mayroon kang sinabi, mayroong ibibigay ang Diyos. Amen? Kapag tayo nalangin, mayroon tayong matatanggap. Amen? Kaya tayo yan po, acceptable. Yan sa Panginoon. Katanggap-tanggap. Yan ang gusto ng Diyos na lagi tayong lumapit sa Kanya. Always pray and not to faint. Pag nag-pray tayo, kapatid, ilalayo ka ng Panginoon sa kasalanan. Ilalayo ka sa dyablo. Amen? Kasi ang ilalayo ka sa temptation. Amen? Ilalayo ka sa kaaway. Kasi ang dyablo, lalapit sa iyo pag hindi ka nagpipray. Pag nalangin ka, lumuluhod ka, ang dyablo nangihina. Gusto natin manghina ang dyablo. Lumuhod ka, ang dyablo nangihina. Pero pag hindi tayo lumuhod, ang dyablo ay, makita natin, paborito tayo ng dyablo. No? Inaabangan tayo ng dyablo. Pag hindi ka lumuluhod, no? Diyan nakaabang. Ito isang Kristiyano, hindi nanalangin, hindi ito dumadalo sa prayer meeting. Yan ang inaabangan niya. Sabi ng 2 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because the devil as a roaring lion seeking whom he may devour. Kaya hindi tayo nagpipray. Kaya nakaabang ang dyablo. Lalapit ang dyablo sa atin. Ano gawin ng dyablo sa atin? Sisirain tayo, kapatid. No? Kung kulang tayo, pabaya tayo sa ating buhay, panalangin. Kaya ang prayer is good and acceptable. Mapabuti tayo sa ating panalangin. No? Yan po. And number 4 na. Ang prayer, kaya nga, always pray and not to faint. Because it is God's way to express our request. Yan ang paraan ng Diyos, no? To express our request. Ang prayer, yan po ang pagkakataon ng isang Kristiyano na sabihin mo na ang lahat ng iyong mga request. Prayer request, financial request, physical request, material request, i-request mo na sa Diyos. Amen? Lahat. Sabihin mo na ang lahat na yung kailangan, pangailangan, sabihin mo na sa Kanya. Amen? Sabihin mo na. Kahit kulay, kahit anong presyo, sabihin mo na. Amen? Be specific in our prayer, in our request. Amen?
Sabi ng Philippians 4:6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, let your request be made known unto God. Kaya ang prayer is a God's way to express our request to the Lord. Yan na ang pagkataon mo. Nasabihin mo na ang lahat. Maganda nga sa Diyos natin, hindi siya nagsasawa kahit gaano karami, kabigat, mamahalin. Ano man yan, klaseng prayer, kapatid. What kind of prayer request? No? Hindi tumatanggi ang Diyos. Basta ipaalam mo sa Kanya. Let your request be made known unto God. Sabihin mo sa Kanya. Amen? Ay, makita natin. No? By prayer and supplication. Amen? By prayer and supplication. Let your request be made known unto God. Kaya maganda, mayroon kang prayer list. Isulat mo lahat. Lagyan mo ng petsa kung kailan mo pinag-pray at ipag-pray mo palagi, kapatid. At lagyan mo kung sinagot na ng Diyos, and lagyan mo na ng praise God, answer prayer. Amen? Kasi yan ang request mo sa Panginoon. Amen? Kaya, yan sabi ng Ephesians 6:18, praying always with all prayer and supplication in spirit. All prayers. All prayers. O lahat ng ipag-pray mo, sabihin mo na sa Diyos. O, maganda, may listahan. Sabi diyan, all prayers and supplication. Lahat ng prayer mo, God will answer. Magtama yung prayer, laging magkasama. Prayer and supplication. Di ba yung and? Ang word na and sa English, conjunction. Ang dalawang words na hindi pwedeng maghiwalay, magkasama. Kapag may prayer ka, God will supply. If you don't pray, no supply. Amen. If you don't call, no answer. Sabi ng Jeremiah 33:3, call unto me, I will answer thee. You don't call, no answer. Amen. Kaya makita natin, kapatid, huwag tayong magginawa sa prayer. Call unto me anytime, sabi ng Panginoon. Pagtawag mo pa lang sa Diyos, privilege na. Tumawag ka pa lang sa Diyos, yung Jeremiah 33:3, privilege na ang sa Kristiyano na tumawag ka sa Diyos. Amen. Nakausapin mo ang Diyos. Privilege ng isang Kristiyano kasi hindi lahat may privilege. Amen. Call unto me, mayroon ka agad. May sagot, I will answer thee. Amen. Kausapin mo ang Diyos, sasagutin ka niya. Kausapin ka niya. Amen. Ay, biro mo, pag nakausap ka ng mga leader, governor, senador, may schedule ka pa. May appointment ka pa kung kailan mo siyang pwedeng kausapin. Ay, ang Diyos natin, you can call Him anytime, anywhere. Sagutin ka ng Diyos. Kaya nga, kapatid, it's God's way to express our request. Amen. In Ephesians 6:18, in Ephesians 6:18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Amen? Nakita natin? Nandiyan yung word na kakibat ng prayer, always with all prayers and supplication. Nandiyan ang word na all perseverance and supplication for all saints. No? So, makita natin,
Ang sunod na puntos natin, ang prayer, always pray and not to faint because it teaches us perseverance. Amen. It teaches us perseverance. Pagtsatsaga, marunong maghintay sa takdang panahon na nais ng Panginoon. Perseverance. Tuturuan ka ng Diyos na magtiis, magtiyaga, magantay. Kung kailan ang gusto ng Diyos. Yan word, ang perseverance. Amen? Makita natin ang word na yan. Perseverance and supplication for all saints. Pag mayroon kang perseverance, mayroong supply. Amen. Pag may tiyaga, pagtiyagaan natin, manalangin sa Diyos. At ang Diyos sasagot ng ating panalangin. Meron tayong perseverance and supplication. Amen? Tiyaga ka lang sa prayer. Hintayin mo ang takdang panahon ng Diyos. Amen? Yan. Pagtiyaga. Tama ang kasabihan na yan. Pag may tiyaga, may nilaga. Amen? Pag walang tiyaga, wala kang matatanggap. Amen. Kaya it teaches us perseverance. Sometimes, God may delays answering our prayers. Oo. But His delays always have a good reason. May dahilan kung bakit nag-delay ang ating prayer. No. Mayroon pang siyang the best, kapatid. Tinuturuan lang tayo ng Diyos to have perseverance and persistent in our prayer. Katulad ng babaeng ito. Ang babaeng balo. No? Nakamtan niya ang kanyang prayer request dahil naghintay siya sa ng habang panahon. No, habang panahon. At nakamtan niya rin ang kanyang prayer request. Amen? Kasi minsan, wala tayong pagtsatsaga, wala tayong pag-aantay, at nainis na tayo, parang sinisi natin ang Diyos, parang Panginoon, parang hindi mo na dinidinig ang aking panalangin. No, mayroong takdang panahon ang Diyos sa ating mga panalangin. Amen. At tinuturuan tayo ng Diyos ng perseverance. Gusto ng Diyos na lagi ka pang present sa prayer meeting. Amen? Kasi may mga Kristiyano minsan, pag na-answer prayer na, hindi na dumadalo sa prayer meeting. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos ng persistent prayer. Amen? Kaya ang prayer, it is commitment. Yan, ang last natin. Commitment. Dapat committed tayo sa prayer. Hanggat walang answer, sige, tuloy lang tayo, kapatid. Kasi yan ang gusto ng Diyos eh. Kausapin siya. No? Hindi mo alam kung kailan sagutin ng Diyos. Basta may prayer ka, mayroon kang commitment. Amen? Kaya dyan tayo sumasablay sa salitang commitment. Na ang prayer is a commitment. Amen? Nagpapatuloy ka kahit sa mahirap na sitwasyon, yan ang commitment. Amen? Kasi karamihan tumitigil pag nahirapan na. Pag mahirap na sitwasyon, tumitigil na. Titigil na sa pagdalo sa prayer meeting, titigil na sa pananambahan, titigil na sa ministry. Ang kailangan natin, kapatid, commitment, continuing in spite of circumstances, in spite of hardship and difficulties, you continue. That is commitment. Amen? Commitment. Nagpapatuloy ka, higit sa lahat, sa panalangin.
Ano ang encouragement ni Paul? 1 Thessalonians 5:17. Lagi natin minimemorize yan. Pray without ceasing. Pero nawawala sa atin ang pagpapatuloy sa panalangin. In Ephesians 1:16, cease not to give thanks to the Lord. Huwag kang walang humpay na manalangin ka na may pasalamat sa Diyos. Amen? Kaya walang humpay ang panalangin. Bakit? Marami tayong ipasalamat sa Diyos. Marami tayong natanggap na blessing mula sa Diyos. Ang blessing, kapatid, ay hindi lang pera. Yung malusog ang pangatawan mo, wala kang karamdaman, ay blessing na. Amen? Mayroong mga sakit ngayon. Ang isa nating kapatid, si Manang Inday Trudis, mayroong na-oxygen siya ngayon, nag-i-ask siya ng prayer. Amen? Ay tayo, maayos ang ating paghinga. Aba, magpasalamat ka sa Diyos. Amen? Magpasalamat ka sa Diyos. Siya pa rin nagbibigay ng buhay sa atin. Alam mo, kahit may oxygen ka, kung hindi ka nabibigyan talaga ng Diyos ng hininga, wala na. Amen? Kaya kapatid, continue in prayer in Colossians 4 verse 2. Magpatuloy lang tayo sa panalangin. In Acts chapter 6 verse 4, ang sabi diyan, but we will give ourselves continually in prayer. Talagang ibigay mo ang iyong sarili mo. Continually. Amen? You surrender yourself. May commitment ka. That is commitment in prayer. Kaya pag-pray natin. Marami tayong pag-pray. Pray for our family. Pray for our church. Every member, our family. Just pray. No? Always mention in prayer. Amen? Banggitin natin in Romans 1 verse 9, pray without ceasing. I make mention of you always in my prayer. Aba, i-mention mo lang ang pangalan ng mga anak mo, ng isang kaibigan mo. Ay malaking bagay na yan na inilapit mo sila sa Diyos. Making mention in your prayer. Kaya nga pray for your family, your friends, pray for mga church, pray for the pastors and family. Pray for fellow believers. Amen? Hindi natin alam ang pinagdaanan ng mga kapatid. Ipag-pray natin sila. No? Yung mga kapatid na hindi makadalo sa simbahan, ipag-pray natin. Hindi natin alam kung ano ang mga problema nila, bakit hindi sila nakadalo. Ipag-pray natin sila, kapatid. No? Pray for fellow laborers. Mga manggagawa ng Panginoon, ipanalangin natin. No? And pray for fellow men na sila maligtas, at pray for those who are in authority. Ipag-pray natin, kapatid. Kaya huwag tayong magsawa sa panalangin. Amen? In Galatians 6:9, last verse natin, let us not be weary in well-doing. In due season, we shall reap if we faint not. Faint not. Kaya, ought always to pray and not to faint. Because we will reap in due season in our prayers. Kaya, men ought always to pray. No. Because it is beneficial. It is godly. It is good and acceptable unto God. It is God's way to express our request to the Lord. And it teaches us perseverance. And prayer is commitment to the Lord. No matter what, fulfill our commitment to the Lord. Kaya men ought always to pray. Huwag tayong magsawa, maginawa, mapagod sa panalangin. Dahil ang Diyos hindi napapagod. Nakikinig at sumasagot ng ating mga panalangin. Kaya we have no reason to quit, to stop praying to God.
pray without ceasing. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos sa masalangit, thank you God for the challenge of prayer tonight and give us revival in our prayer life, O God.